Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Meicha Amir from Japan. Kabayan Taurus, this reading is for you. Tao na nakakonect sa'yo. Vice versa tayo ha. Lagi naman natin ito ginagawa. Tingnan natin ang kanyang nararamdaman sa'yo, intention, action, nararamdaman mo, hidden, outcome, at advice. Siyempre sa mga gusto ng clarity, meron tayo pang dalawang cards. Sa mga gusto ng clarity, naghahanap ng clarity dyan, at saka sa mga nag-ghost at mga nagkahiwalay na mga messages na nais malaman. Okay? Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, tao na connect kay Taurus, vice versa. Ano ang nararamdaman mo kay Taurus? Queen of Swords, syempre, pati ano intention mo? The Star. Ano naman ang iyong action? The Five of Cups. Taurus, anong nararamdaman mo? Vice versa. The Two of Cups. Five. Ano ang hidden ng connection na ito? Ikaw ito or siya? Ay, death. Okay. Anong outcome, universe? The King of Cups, ang advice. Oh, puro cups, oh. The King and the Queen of Cups, sword. Oh, may third party pala dito. Okay, iba dito, namatay na to. No, yung ibang mga kapartner nyo. Okay. Taurus. Okay, Taurus. Okay, may mga bagay o sitwasyon ka na gusto mong gawin o gusto mong i-pursue, no? May mga naiisip ka, pero wala, or maaaring nalilito ka, or maaaring nandun sa point na pinag-iisipan mo talaga siya ng maigi. Kung paano, kailangan na ba, dapat ba, mga ganun na sa sitwasyon. Maaaring nandun sa point na nagkakaroon ng choices sa iba sa inyo. No? You want to try to work it out something into your life and you want to start a new beginning. Pero sa iba sa inyo, as long as alam mo sa sarili mo kung ano yung tama at mali, or kung makakatulong siya or hindi, do it, ano. Pero sabi kasi dito, you need to pursue it. You need to follow your heart and pursue kung ano mga bagay na naiisip mo this time. If you want to start a new beginning to your life, or you want to freedom yourself sa isang bagay, sa isang sitwasyon sa buhay mo, why not? Diba? Gawin mo siya sa nakikita ko sa'yo dito. Iba sa inyo kasi is mag-uumpisa kayo mula sa simula. Ibig sabihin, may mga bagay na, o sitwasyon na magtatapos na talaga. Ibig sabihin, halimbawa, tapos ka na sa isang relasyon, tapos ka na sa trabaho na to, tapos ka na sa pagbabayad ng utang, tapos na yung something, undecision situation, mga ganong sitwasyon, and this time, you will back from the basic or from the top situation. Kung saan aspeto ng buhay mo yan, pwedeng sa trabaho or sa mga idea na naiisip mo. And syempre, nahandun din yung point na someone is blocking, maybe you block this person or binlock ka niya, ganun. Or nandun yung point na may tao na gusto niyang humingi ng apology, no, sa'yo, or maybe this is you. Pero nandun sa point na hindi niya alam paano. Tatawagan ka ba niya? Ite-text ka ba niya? Paano siya mag-approach? Yun. And they want to start a new beginning sa'yo. Then, nung tao na yon, or resetting, parang nandun sa point na yon. Yun na nakikita ko sa iba. Meron ka na namang, puro ano ka, oh. We have the Ten of Pentacles. Sa 10 and the 10, no, may completion ka. May malalaman ka katotohanan, Taurus. And then also is there's a, tulad ng kanina, sabi ko kanina, new beginning and the new horizon happen into your life. May tao dito na ang nakikita ko is may taong matagal mo na tong kakilala. No? Na maaring either kakausapin ka niya or hihingi siya sa'yo ng tulong, or may hihingi siya sa'yo, or kung ano man pabor yan, or maybe ikaw ito sa kanya, vice versa. Yun na nakikita ko to. Pwedeng a part of the family, basta kilala mo na siya, pwedeng karelasyon, ganyan. And then also, yun nga, tulad na sabi ko, pagtulong, and this is also, sa iba is suporta talaga siya, no? Sa nakakita ko sa iba sa inyo. And then also, may mga parating na material success sa iba sa inyo, wealth, prosperity,
ang parating. Ibig sabihin, may magtatapos talaga sa buhay mo. Kasi andito ka na sa sitwasyon mo na babalik yung confident mo eh. Parang babalik ka sa dating ikaw. Na doon ka sa point na yun. Parang unti-unting gagaang, magkakaroon ng paggaang ng energy o unti-unting makakahinga ka na ay sa wakas. Ganito, parang nabunutan ka ng tinik. Yun, parang nandun ka sa point na yun, yun yung mga parating sa iba, sa inyo. Congrats sa kung saang aspeto ng buhay mo yun, mukhang maganda siya. So nakikita natin dito. Tingnan natin, ang nararamdaman niya sa iyo, vice versa, is the Queen of Swords. Okay, nararamdaman niya sa iyo. Kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na ito, nararamdaman niya sa iyo is meron siyang nalaman sa iyo eh. Yun ang nakita ko sa kanya. Meron siyang nalaman sa iyo na isang sitwasyon in life. And then, handun din yung point na sinasabi niya na nagkahiwalaya, na masyado mo siyang inabuso o nagkaroon ng mga pang-aabuso, nagkaroon ng mga controlling, nagkaroon, hindi naging maganda yung, kumbaga masakit kang magsalita, oo, naging masaya sa sayo. Hindi naman niya itinanggi yun, no? Naging masaya sa sayo, kumbaga nandun yung point na ikaw yung naging mundo niya, kumbaga yung point na yun, ikaw yung naging mundo niya. Iba dito, namatay na to. We have the death kasi. Yun. Pero kung hindi naman namatay, no? Ito yun. Yun yung sabi niya, controlling ka, masakit ka daw magsalita, o siguro minsan, paggalit ka, di ba? Direct to the point, parang, kulala, saksakin mo siya, mga ganun sitwasyon, nakakasakit, gumaga. And then also, you always promises na parang you promise something, hindi na nagkatotoo, mga ganun sitwasyon. Dishonest ka, yun ang sinasabi, vice versa tayo, yung nagkaroon talaga ng mga conflict situation, yun. May mga time daw na kapag kinopronta ka niya, nagagalit ka kaagad, kung ano na daw yung sinasabi mo, yun. Yun ang sabi niya. Kumbaga madali, hindi ko alam, kasi siguro kasi there's a third party talaga, no? Yun na talaga yun. Diba? Baka may nalaman din sa talaga sa'yo. And then kung kayo naman is in a third party relationship, ganun din, same. Kung may mga third party relationship, nararamdaman mo sa kanya, niya sa'yo, Taurus, ganun din, same nung kanina. Yun. Kumbaga is, nandun yung point na hindi na talaga strong yung samahan na ito. Kasi palagi na kayo nag-aaway talaga. Palaging isa sa inyo is mainit na talaga yung ulo. Andun palagi yung pagkairita or masakit talaga magsalita. Yun ang nakikita ko dito. Kung kayo naman is hindi walang third party, isa sa inyo is nandun yung point na kahit, alam mo yung kahit mali yung situation, kasi vice versa tayo, hindi ko naman binagay yung pangalan mo eh. Baluktot, parang baluktot yung katwiran. Yun. Hindi ko alam kung ikaw yun, Taurus, or siya ha, kasi vice versa tayo. Pero dito sa sitwasyon na to, nandun yung point na may baluktot na katwiran sa inyo. Para sa kanya tama to. Ganon din sa mga may third party ko. Baka nandun din sa point na yun. Para sa kanya tama yung ginagawa niya, tama yung ano niya, ganyan. Nagtatali-talinuhan, ganyan. Nagtatama-tamaan. Yun. Pili niya siya na yung may alam ang lahat. Yun yung nakikita ko sa kanya. Kumbaga ayaw, pwedeng isa is, pagka, parang may sagot agad, ganon. Yun. Sana wag kayong mag-away, ano? Medyo habaan nyo lang yung pasensya nyo. Kung wala naman kayong pag-aawayan talaga na third party relationship, di ba? Pero kasi dito, may mga sitwasyon kasi na hindi na-unfocus, kumbaga, no? May halimbawa, siguro may mga promises, ang isa, bawat isa, hindi naman natutupad, mga rin ganun. Intention is the star. The star and the star, oh. Kung kayo is nagkahiwalay na nito, nareho kayo na parang both of you is healed, no? Or kung may mga
namatay na talaga, handun yung point of healing situation, ano. Kung matagal na talaga, yun. Intention niya sa iyo. Okay, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na to, intention niya sa iyo, kung nagkahiwalay na, both of you naman same. Ganun. Na sana daw is okay na ang lahat. Okay ka na, okay na ako. Nandun sa point na yun. And then, intention niya sa'yo, wala, yun lang. To be okay. Kumbaga is, dahil sa paghihiwalay, sana is hindi mo na gawin yung dating ikaw na ginawa mo sa akin, mga ganun sitwasyon. When it comes to intention, wala. Sana magbago ka na, sabi niya. Masama ka ba, Taurus? Yun. Or vice versa, vice versa. Kung kayo naman is in a third party relationship, intention niya sa'yo, andun yung point na ano no, pagbabago. Ganun din. Intention niya is magkaroon ng pagbago sa relasyon. Kumbaga nahandun yung point na kung itong tao na to is humingi siya ng apology or tawad sa'yo, ganun. Or hindi man, sana man lang is maging kalma ka. Parang nandun sa point na, since ko naman, siyempre kung may third party naman, sino man ang magiging kalma dito, di ba? Hello? Hello, Taurus. Sino ba to? Okay, kung kayo naman is walang third party relationship, you try to heal each other. No? Kumbaga, pareho kayong healer. Kumbaga, nag-aaway man kayo o hindi man nagkakasundo, sometimes, kasi nga, isa is siguro masakit din magsalita or kung ano man yun, is direct man siya magsalita or nagtatali-talinuhan like I told kanina, siguro na yung point na both of you is nagkakaroon din naman ng realization when it comes to this connection na we need to heal to each other kasi siguro nabigla lang ako, nabigla rin siya, yung mga ganun sitwasyon. Kumbaga, nagtutulungan naman din kayo kahit paano. Pwedeng you say apology to each other o kaya is nandun yung point na binabaliwala na lang kasi parang mababaw na sitwasyon lang din naman yung mga nagaganap o nangyari sa isa sa inyo. Ang kanyang action, Ace of, puro cups to Oy, Ace. Kung nagkahiwalay kayo, action niya, wala, syempre. We have the 5 and 6. Action niya sa'yo, ibig sabihin. Kasi we have eto to, kasi yun nga, sana nga daw, nakamove on ka na. Pero kung sa action, wala no? Sa nakita ko ito kasi they move on. Ang nakita ko dito, kasi andito na rin ano. Pero syempre, hindi naman maalis yun, diba? They thinking of you, pero they move on talaga. Sa mga na wala na dito ha. Pero sa nagkahiwalay lang, ang nakikita ko dito, wala. Maaaring nag-uusap ba kayo nito? Wala siyang action. Pero sa iba dito siguro nag-uusap kayo nito, no? Sa nakikita ko dito. But come to action kasi this a 5. Nagkakaroon lang siya sa pag-iisip na kung meron ka na or willing ka pa ba na kausapin siya, yung mga ganun-ganun sitwasyon. Yun, or maybe nag-uusap kayo nito sa iba dito, no? Kung sasabihin mo na babalik siya sa'yo, hindi ko nakikita, pero may pag-iisip siya na kasi nandito yun 'di ba, yung mga nagkahiwalay. Nag-iisip siya na patawad mo na ba siya, ganito, ganyan, 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 okay na ba, ang lahat, nandun sa point na yun. Pero wala siyang action dito. Puro pag-iisip. Yun na nakikita ko dito. Gusto niya lang makausap ka or in what way, hindi ko alam but they want to talk to you. Nandun sa point na yun. Pero walang action pa ha. Hindi siya nag-action. Nag-iisip lang siya. Kung kayo naman is may third party relationship, dito sa sitwasyon, oo. Kasi alam mo bakit? Nandun daw yung disappointment niya. Yung action niya is, it's more on nadi-disappoint daw siya sa'yo. Taurus. Yun ang sabi niya. Parang nandun sa point,
na nag-iisip siya if this connection is magiging okay pa ba or hindi na. So, may mga third party, andun siya sa point na yun. Kung matatapos ba, magkakaroon ba ng pagbabago, nandun sa point. Kung wala naman third party, action niya sa'yo, wala, always, just as aces kasi, no, always start a new beginning. Kahit na sometimes na may mga lungkot or sadness o pinagdadaanan sa relasyon na ito, andun pa rin naman yung point na, andun pa rin naman yung pagmamahal, no? Andun pa rin naman yung thinking about sa'yo, at andun pa rin naman yung communication na gusto niya pagdating sa'yo. Yun ang sabi niya dito. Kung LDR naman kayo, syempre, I miss you. Sabi niya. Ang nararamdaman mo, vice versa? Nararamdaman mo sa kanya. May anak kayo? 3, 4, 2? Okay. Nararamdaman mo sa kanya. Sa mga nagkahiwalay, naaalala mo siya, syempre. Lalo na kung may mga anak kayo, di ba? O kaya talagang lalo na kung may mga pinagsamahan talaga kayo. Yan, sinasabi mo sa kanya, siya yung tao na alam mo yung masaya siya na kahit na ano yung meron siya. Ganun. Para halimbawa, kahit konti lang yung nasa pagkain nyo, basta magkasama kayo, yan. Masaya siya. No, kontento siya. Meron o wala, parang nandun sa point na yun. Yun ang nararamdaman mo sa kanya, Taurus. Para you're satisfied. And then you're reminiscing yung mga point o yung mga part na yun, ano, sa kanya. Yun. And then kung may anak kayo, syempre, you miss your child. No, nandun yung point na yun, na naaalala mo yung mga the past situation that come in this connection. Kung kayo naman is may third party relationship, nararamdaman mo sa kanya, sa may mga third party, so, nararamdaman mo sa kanya na, alam mo yung kahit na nagkakaroon ng third party relationship, pinipilit niya na intindihin ka, or handun yung point na kahit kausap, parang siya yung tao na binabalik-balikan niya yung mga pagkakamali o binabalik-balikan niya yung mga nakaraan o mga nagaganap na sitwasyon. Yun. Siguro nagkakaroon kayo ng mga pagkakwentuhan, ganyan. Nababalikan yung mga nakaraang sitwasyon, third party relationship man yan, o yung connection yung dalawa, yung mga ganang sitwasyon. Kung wala naman kayong third party, andun yung kasiyahan when it comes in this connection, andun naman yung bonding, parang kung bago kayo nito, syempre you rebuilding the bonding situation together sa inyo. Kung matagal naman na kayo din, andun yung kasiyahan na satisfy na kayo sa merong din kayo sa ngayon. Yun na, handun yung harmony, no, ng bawat isa. Handun yung balance, connection. Yun, nararamdaman mo sa kanya, happy siya. Happy siyang kausap, happy siya na dyan siya sa akin, happy siya, ganun. Pero parang nagkakaroon ka na dito, no, comparison. Comparison with the first meet tsaka sa ngayon. Parang nandun ka sa point na yun. And etong hidden. Ikaw ito or siya, ha? Ay, ganun. Okay, itong hidden na to, hindi ko alam kung sino to, ha? Itong hidden, itong energy na ito, is this is a person na pipilitin niya yung gusto niya. Pipilitin niya yung, basta makuha niya, basta ginusto niya. Itong tao na to. Kahit in a wrong way, kahit na labis-labis, siya yun. Hindi ko alam kung sino sa inyo dalawa to. Yun. And then, siya rin yung tao na, may pumasok sa intuition ko kanina, a backbiter? Hindi eh. O parang ganun. Pero medyo mild doon. Hindi ko kasi maano kung ano yung words na yun eh. Pero medyo wild doon sa sitwasyon na yun. Ganon.
Yung iba dito, ano siya, pipilitin niya kahit na alam niyang mali or alam niya na makakasagasa siya o alam niya na naaabuso o na lumalabis, gano'n. Siya yun. Eto. Hindi ko alam kung sino to sa inyong dalawa. Ipaglalaban niya in all cost. Parang nandun sa point na, yun nga, parang palaban, isa rin yung sa palaban, ganyan. Yun na nakikita ko sa kanya dito. Pero ang nakikita ko sa kanya dito is, itong tao na to, parang meron siyang tension na hindi natapos. Ito. O hindi naresolbahan. Kasi nga sa sobrang either kasakiman or sa sobrang pang-aabuso, pwedeng ganun. Parang merong hindi na-resolve na situation in the past. Hindi ko alam kung ano eh. Iba-iba. Tingnan natin advice. Outcome. Okay, we have the temperance. Okay, what comes outcome? Sa mga nagkahiwalay dyan, yes, nandito naman yung Ten of Cups. Ibig sabihin, the temperance, ibig sabihin, both of you, magiging masaya kayo sa mga tatahakin yung buhay. O tatahakin nyo. Ganon. Pero, kasi magiging friend kayo eh. Parang, hindi siya away, hindi yung magtataniman ng samaan ng loob, hindi. At the end, magiging masaya kayo sa mga tatahakin nyo sa buhay at there's a situation din na pwede kayong maging friend. Yon. Kasi magkakaroon kayo ng pagpapatawaran. Parang accepting. Magkakaroon ng acceptance. Sa mga may third party relationship dito, ang outcome nyo, kasi isa sa inyo mahaba ang pasensya, no? Mahaba kasi yung pasensya ng inyo, kaya ang magiging outcome dito is mag-go to the flow yung isa sa inyo, and then mabubuo pa rin yung Ten of Cups. Magiging kayo. Hanggat mahaba yung pasensya ng iba, magiging kayo at magiging kayo. Ganon. Magkamali man o ano man yung mga sitwasyon na pagdaanan nyo, magiging kayo at magiging kayo. We have the Ten of Cups kasi. And then also, kung wala naman third party, ganun din. Same lang din. Yun, you try to make it balance this connection till parang magkaano kayo parang magkaroon man ng mga sitwasyon na mga difficult situation in life is ano ba to? Mariresolbahan nyo yung dalawa. Mariresolbahan nyo lahat. Aray, ang sakit anak. Huwag kayo sa ni mami. Sakit sa paa. Advice. Okay, when it comes sa advice, you need to trust to your intuition. Kasi, minsan daw, Taurus, sinishake up ka ni universe sa mga bagay o sitwasyon mo sa buhay mo, pero parang hindi mo ata nare-realize yung bagay na yon or hindi mo na-achieve o hindi mo, or maybe you rejected it doon sa point na yun, You need to trust intuition daw, sabi dito, no? Kasi, meron siyang mga binibigay na sign when it comes sa'yo. Halimbawa, sa relationship, di ba? Kasi now over at naabuso na, ganyan, isi-shake up ka niya. Nandun sa point na yun. Hoy, hello, huwag mong gawin yan, ganyan, ganyan. Hello, huwag ka magpakatanga. O kaya, hello, maging aware ka. Yung mga ganun sitwasyon. O kaya, sa pera mo, di ba? Hello, ganito, ganyan, ganyan. O kaya, meron siya ipapadala sa'yo, no? Ito, may mga ibon. May mga ibon ba kayo? Yan. May mga ipapadala sa sayong sign, either sa ibon, sa feather, sa aso, sa tao, ganyan. May mga ipapadala sa sayo na sign para malaman mo, para ma-awaken ka dun sa sitwasyon at maging aware ka sa mga mangyayari at magaganap. Yan, gigisingin ka niya. Ganyan. O kaya, kung sino man niya papadala niya sa'yo, no? Mag-trust ka daw sa intuition mo. And syempre, focus ka daw din sa sarili mo, no? Always have faith, ang sinasabi dito. Kung may mga bagay daw na kailangan i-let go. I-value. Ganun.
kung kailangan mong lumaya sa isang sitwasyon o i-resolve kasi mayroong unresolved situation, di ba? I-resolve yung mga unresolved situation, resolve it. Parang nandito yung point na end of the world to, ah. Teka nga, nababothered ako dito. Alam mo, may mangyayari. Total naman, may nangyayari talaga sa mundo, di ba? Ngayon may mangyayari pa. As in. Magkakaroon kasi dito na, yung nangyari noon, mangyayari muli ito. Expect the unexpected. Nangyari noon, nangyayari muli? Teka lang. Teka lang, ha. May malalaman kang katotohanan. Basta may sinabi siyang nangyari noon, mangyayaring muli eh. Hindi ko alam in what way. Hindi ko alam. Hindi ko alam sa part mo. Pero nangyari noon, mangyayari daw itong muli. Ingat ka na lang, no? Nakita ko pa yung devil. Ay, kalalayo. Clarity. And muted, not move on. Hiding feeling, fake calm, still hurting. Oy, may mga denying feelings dyan. Hanggang ngayon, nasasaktan. Use then, discard. Ano ba anak? Discarded. Throw away, devalued emotion, trash. Ay, ganun. May nagtapon na. Real eyes, real lies. Ayan na. Nagkaroon ng clarification to, ah. Dreaming of you, merong napapanaginipan, ano? Ikaw or siya, nagkakaroon na nostalgia or kung ano man yan. May mga wishful thinking pa rin ba kayo? Yung iba sa inyo, maaring kung may mga third party, may ipapakita sa inyo na sign si universe. Tulad na sabi ko, di ba, meron dito. May ipapakita sa inyo na sign si universe kung ano yung pagkatao ng karelasyon nyo or mga nasa paligid nyo. Sa nakita ko, kayo naman is bago nitong tao na to, is you need to open your eyes. No? Is nandun yung point na di sa awareness kasi may mga pagsisinungaling na pwedeng maganap o mangyari. Ganon din sa may mga third party. Siyempre, yung mga nakahiwalay, natural na yun, nangyari na yun. No, sa nakikita ko dito. Pwedeng nandun yung point of lying na halimbawa, is ikaw or siya ito is may mga hindi pa naka-move on, mga ganyan. Basta mag-focus ka sa mga dreams or mga sign na sinabi ko kanina. Anak, baba muna kayo, nak. Time healed me, but it didn't erase you. O yun nga. O, di ba sabi ko kanina may yung mga nagkahiwalay is maaring nandun yung moving on, but syempre, hindi naman agad-agad mawawala yun. Di ba? I keep stepping towards you only to fall away again. Ay. Sa ano to? Sa may mga third party to. Okay, may mga babalik. Kung may mga babalik, mag-trust ka sa intuition mo. There are things I never got the chance to tell you. O may mga gusto pa siyang sabihin kung nawala na yung partner mo, meron siyang hindi nasabi sa iyo na paano gusto niya iparating at pwedeng mapanaginipan mo 'yon. And then also, kung mga bago kayo is meron ngang lying and tinatago, no, sa iba sa inyo dito sa sitwasyon. Kung may mga third party, ganun din. Kumbaga, nandun yung point na may mga nasasayang na oras at panahon sa inyong dalawa. Life isn't a test. There are no right answer. Tama naman dito sa sitwasyon. Mag-trust ka na lang sa intuition mo dito. Walang tama at mali naman talaga. But, syempre, ikaw yung magbibigay ng kulay sa buhay mo eh. Diba? Ikaw yung mag-choose ng path sa buhay mo. Gusto mo ba ng mga rainbow color? Gusto mo ba ng dark place? O dito ka. Syempre, di ba? Gusto mo ba dark place? O dito ka. Sabi ka Syempre, mas maganda, mas masasaya, di ba? O, ganun lang yun. Arigato naman si God bless.